Kabanata 1401. Habang nagpaalam si Severin kay Diane, hinila ni Sheila si Sofia sa isang tabi. Naiintindihan kita, Sofia. Pareho tayong babae, si Diane at ako ay nakakaalam na talagang gusto mo si Severin. Huminto sandali si Sheila bago nagpatuloy. Ang sumama sa kanyang mission ay isang magandang pagkakataon na dapat mong samantalahin ng buong tapang. Medyo nahihiya si Sofia, sigurado ka bang wala kang alalahanin? Siyempre, hindi ka namin hihikayatin kung hindi namin gustong gawin iyon, sabi ni Sheila na may ngiti. Marami kayong oras na gugugulin ng magkasama, kaya subukan mong lumapit sa kanya. Mas mabuti, pwede ka ring maging matapang at kumilos agad. Si Severin ay isang bobo na hindi kusang lalapit sa iyo, pero hindi ibig sabihin na wala siyang atraksyon sa iyo. Naging matagumpay lang ako sa pagkakuha ng kanyang puso dahil naging matapang ako na kumilos ng una. Lumiwanag ang mga mata ni Sofia at naging mas tiwala siya, talaga. Sayang lang na kailangan ko siyang samahan agad. Pagbalik ko, gusto kong marinig kung paano mo siya nakuha. Ngumiti si Sheila at sinabi, wala namang gaanong kwento. Kailangan mo lang maging matapang. Pabor sa matapang ang kapalaran. Kumagad si Sofia sa kanyang malalambot at pulang labi. Sa kasamaang palad, ang pagiging matapang ay kanyang kahinaan. Pagkatapos mag-isip, muli niyang tinanong si Sheila, may iba ka pa bang paraan? Tiningnan ni Sheila si Sofia mula ulo hanggang paa at sinabi, kailangan mo itong subukan sa sarili mo. Tandaan mo lang na maging matapang. Subukan mong magsuot ng medyo pambihira o mga ganoong bagay. Ang mga lalaki ay emosyonal na nilalang. Maganda ka na, at malinaw na gusto ka ni Severin kung pumayag siyang isama ka. May posibilidad kaya huwag kang sumuko at huwag masyadong mahiya. Sa sandaling iyon, tinawag ni Severin si Sofia, tara na, Miss Sofia. Ngumiti si Sofia at sinabi kay Sheila, kailangan ko nang umalis. Maaaring hindi ako kasing tapang mo, pero nagpasya na akong ibuhos ang lahat. Kailangan kong habulin ang aking kaligayahan, at kailangan kong magsikap para makamit ito. Hindi ko hahayaang lumipas ang pagkakataong ito. Sumuporta si Sheila kay Sofia, suportado kita. Di nagtagal, umalis sina Severin at Sofia sa bahay. Nagtaka siya nang malaman na pumili si Severin na sumakay sa taxi papunta sa labas ng lungsod imbes na magmaneho o lumipad. Bumaba lang sila ng malayo na sa lungsod. Pagkalabas ng kotse, patuloy na pinangunahan ni Severin si Sofia kahit na umalis na ang taxi. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalakad, pinilit ng kuryosidad ni Sofia na itanong sa duda, hindi ba tayo dapat maglakad lang? Akala ko lilipad tayo sa pinakamalapit na lungsod sa Foggy Forest at magmaneho o lilipad doon. Wala akong ideya kung paano natin mararating yun sa pamamagitan ng paglalakad. Ipinaliwanag ni Severin, sayang lang ang oras kung ganon. Sasabihin ko sa iyo kung bakit kapag nakapasok tayo sa kagubatan sa unahan. Kailangan nating humanap ng lugar na walang makakakita sa atin. Lugar sa gubat kung saan walang makakakita sa atin. Pabilis ang tibok ng puso ni Sofia sa sinabi ni Severin. Halos maramdaman niya na lalabas ang kanyang puso sa dibdib. Dadalhin ba niya ako sa gubat para gawin iyon? Mas nabahala si Sofia sa iniisip. Bagamat gusto niya si Severin ng husto, masyado itong mabilis. Higit pa rito, hindi niya inasahan na ang unang pagkakataon niya ay sa wilderness. Hindi niya kakayaning humarap sa mundo kung may makakakita sa kanila. Oo, ayokong may masaktan sa makikita nila, sabi ni Severin at patuloy na naglakad. Halos hindi niya namalaya na ang lahat ng sinabi niya ay nagpapaisip ng malikot kay Sofia. Lubos na walang masabi si Sofia. Karaniwan ay maayos at marangal ang kilos ni Severin. Hindi niya inasahan na magiging ganito siya. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Sheila tungkol sa kung paano tiyak na naaakit si Severin sa kanya kahit hindi siya kumikilos. Naiintindihan niya ito bilang patunay na si Severin ay lalaki na puno ng pagnanasa. Gayunpaman, masyado ang bilis ng nangyayari para kay Sofia. Lubos siyang nabigla. Hindi man niya nasabi ang kanyang pagmamahal kay Severin, dadalhin na siya nito sa gubat para gawin iyon. Nalito si Sofia, gusto niyang dalhin ang relasyon nila ni Severin sa mas mataas na antas, pero masyadong mabilis ang lahat. Sinusundan pa rin niya si Severin, pero palala ng palala ang kanyang pagbagal.
Pakiramdam niya, hindi dapat sa gubat ang kanyang unang pagkakataon. Mas maayos sana sa hotel o kahit maliit na motel. Kahit isang nakatagong kuweba ay pwede kung wala ng ibang opsyon. Sa gubat lang ay hindi niya gusto. At sinabi mo pa na baka maging shocking sa mga makakakita. Bulong ni Sofia sa sarili, siguro pwede natin gawin sa ibang araw. Hindi pa ako handa. Kakaiba, hindi nahuli ni Severin ang kanyang bulong. Lumingon siya kay Sofia at hinikayat siya, bakit ka mabagal? Bilasan mo, hindi ko pwedeng ipagpaliban pa. Bakit ka bumubulong sa sarili? Kailangan nating magmadali. Halos mawala ng malay si Sofia, kailangan ba niyang maging ganito ka-aksidente? Ngunit mahal ko siya, magagalit ba siya kung hindi ko susundin? Malulungkot ba siya? Maging baliw ba siya sa akin sa hinaharap? Napakalito ng damdamin ni Sofia. Sa wakas, huminto si Severin nang marating nila ang isang liblib na lugar at tumingin kay Sofia, dito na tayo. Walang tao dito. Nagulat si Sofia. Tiningnan niya ang paligid at nakita na isang medyo liblib na lugar. Sigurado ka bang ito ang tamang lugar? Parang hindi ito angkop. Agad na kinuha ni Severin ang isang lumilipad na espada mula sa kanyang storage ring. Nang lumitaw ang espada, lumaki ito ng husto na pwede nang maupuan ng maraming tao. Anong palagay mo? Nagulat ka ba? Mas mabilis ito, kaya ito ang magiging sakay natin. Hindi ko ito ilalabas kung nasa bukas at may ibang tao, sabi ni Severin habang tumalon sa espada at hinikayat si Sofia na sumama. Doon lang napagtanto ni Sofia na nagkamali siya sa pag-intindi. Nang sinabi mo ang tungkol na shocking sa mga tao, ito ba ang tinutukoy mo noon? Nakangisi si Severin, oo. Ano naman ang inisip mo na tinutukoy ko? Wala lang, sabi ni Sofia na may nahihiyang hitsura sa mukha. Hindi niya inasahan na ang pinag-uusapan pala ni Severin ay ang lumilipad na espada. Nakakatuwang hindi pagkakaintindihan. Takot na malaman ni Severin ang kanyang maling iniisip, agad na tumalon si Sofia sa lumilipad na espada at binago ang usapan. Napakaganda at kaakit-akit ng lumilipad na espada. Pero gaano kaya ito kabilis? Ngumiti si Severin at sinabi, hindi naman ito ganoon kabilis, pero hindi rin naman natin kailangan lumipad ng sobrang bilis. Wala naman tayong ganoong pagmamadali. Ipinadala ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya at kaunting mental power sa lumilipad na espada. Unti-unti itong tumaas at lumipad pasulong. Sa isang kisap mata. Medyo mabilis na rin ito. Namangha si Sofia habang nakatayo sa espada at tinitingnan ang ulap sa ibaba. Kayang lumipad ng espada ng mabilis nang hindi kumokonsumo ng maraming espiritual na enerhiya, na ipinapakita kung gaano ito kahalaga. Ngumiti si Severin at sinabi, ang bilis na ito ay siguro kalahati lamang ng normal nitong bilis. Isa itong 9th grade spiritual weapon na kilala bilang Bloodfiend Sword. 9th grade. Inaasahan kong spiritual weapon nga ito, pero akala ko baka 4th o 5th grade lang. Hindi ko inasahan na 9th grade pala ito. Nagulat si Sofia sa kaalaman na iyon. Wala pa nga kaming ganitong uri ng armas sa aming sekta. Bigla siyang nag-isip, bakit hindi ka natatakot ipakita ito sa akin? Paano kung nakawin ko ito? Mas mabuti sana kung hindi mo ito ginamit. Ngumiti si Severin na parang wala lang. Nakawin, depende na iyon kung sapat ka bang malakas para gawin iyon. Naging emosyonal si Sofia. Akala niya ipinakita lang niya ang mahalagang kayamanang ito dahil nagtitiwala siya sa kanya at naniniwala na siya'y mapagkakatiwalaan, pero lumalabas na minamaliit niya ang kanyang antas. Pagkatapos, dagdag ni Severin, bukod doon, hindi ko iniisip na ganoon ka. Binigyan na kita ng 3rd grade pill para tulungan kang mag-breakthrough sa iyong attainment, at sigurado akong hindi mo susukwan ang kabutihang ibinigay ko. Sumaya ang puso ni Sofia at ngumiti. Siyempre, ikaw ang aking tagapangalaga, kaya nararapat lamang na suklian ang kabutihang ibinigay mo, kaysa tanggihan ito. Pagkatapos mag-isip, nagtanong si Severin kay Sofia ng may kuryosidad. Naiintindihan kong elite disciple ka, pero papayagan ka lang ba ng sekta na lumayo ng ganito katagal nang walang na-assigned na gawain? Hindi ko alam ang tungkol dito, lalo na sa pamamahala sa kanilang miyembro. Nais ko lang malaman. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Sofia. Ayos lang ito para sa leader ng sekta. Pinayagan niya akong lumabas.
Pinag-isipan ni Severin at nagtanong. Pinayagan ka ng leader mo na lumabas at mag-enjoy. Medyo nagulat si Severin. Siguro mataas ang posisyon mo sa sekta. Iyon ay dahil anak ako ng leader ng sekta, sabi ni Sofia na may ngiti. Walang sino man ang tutol kung lumabas ako sa personal kong account. Nagulat si Severin. Anak ka pala ng leader ng Stormy Moon Sect. Sobrang nagulat ako. Hindi mo pa ito nasabi sa akin. Umupo si Sofia sa lumilipad na espada at sinabi sa kanya. Hindi mo tinanong, kaya hindi ko sinabi. Kung ako ang nagpakilala na anak ako ng leader ng sekta, baka isipin mo na nagmamayabang ako. At kahit anak ako ng leader ng sekta, hindi yun ganoon kahalaga. Tumango si Severin. Tama ka, hindi nito maaapektuhan ang ating pagkakaibigan. Nag-usap sila ng ilang sandali, pero hindi makahanap ng paksa si Sofia. Medyo awkward para sa kanya na maging malapit sa kanya sa lumilipad na espada. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon si Sofia na tanungin si Severin. Paano ba kayo nagkakilala ni Diane at Sheila? Maaari mo bang ikwento ang karanasan mo sa pakikipag-date noon? Interesado akong malaman kung paano kayo napunta sa kanila. Sumagot si Severin. Oo naman, wala rin tayong ibang gagawin, at halos isa ka na sa amin ngayon. Masaya akong ikwento sa iyo ang lahat. Naramdaman ni Sofia ang tamis, lalo na dahil sinabi ni Severin na isa siya sa kanila. Nagsimula siyang mag-isip kung siguro malapit na siyang pumayag sa pakikipagrelasyon sa kanya. Batay sa sitwasyon, malamang may maliit na pwesto siya sa puso ni Severin. Basta sundin niya ang payo ni Sheila na maging matapang at magtrabaho ng husto, malapit na siyang mapanalunan ang puso niya. Umupo si Sofia sa tabi ni Severin at nakinig sa kanyang kwento. Paunti-unti, mas nakilala niya si Severin. Minsan pag ngumiti si Severin, at naakit si Sofia sa kanyang kagwapuhan. Mabilis ang paglipas ng oras, at gabi na nang makarating sila sa isang liblib ngunit mukhang sinaunang lungsod. Tiningnan ni Severin ang lungsod sa unahan at napabuntong hininga. Anong klaseng lungsod ito? Bakit hindi ko ito nabasa o narinig noon? Mukhang hindi ito naitala sa mapa ng Dracodam. Ngumiti si Sofia at sinabi, lumipad tayo sa ibabaw ng napakataas na bangin, tandaan. Maraming tao ang natrap sa ibaba. Ang lugar na ito ay hindi kabilang sa Dracodam o sa ibang bansa, kaya wala ito sa mapa ng Dracodam. Dagdag pa, malamang alam mo na may ilang lugar na hindi nakamark sa mapa ng Dracodam, at ang ilan ay ipinapakita sa itim. Hindi alam ng mga cartographer ang mga lugar na ito, at ang lungsod na ito ay isa sa mga iyon. Tiningnan ni Severin si Sofia at sinabi, mukhang marami kang alam tungkol dito, Sofia. Siguro alam mo kung anong lungsod ito. Madilim na, at plano kong humanap ng lugar na matutuluyan para sa gabi. Batay sa bilis natin, malamang maaabot natin ang paligid ng Foggy Forest bukas ng hapon. Ngumiti si Sofia at sinabi, ang lugar na ito ay tinatawag na reputab, mula sa salitang reputable, dahil maraming kilalang secluded family sa paligid. Ang mayamang espiritual na enerhiya sa mga bundok at lambak ay ginagawang kaakit-akit ang lugar para sa mga secluded families na magsanay. Ang lungsod na ito ay parang pit stop para sa karamihan na mamili, gumastos, o magpalitan ng mga mahahalagang bagay tulad ng espiritual na herbs. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1405. Naliwanagan ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Hindi ko inasahan na may ganitong lugar. Bago ito sa akin. Siguro maraming malalakas na tao dito, di ba? Tumawa si Sofia at sinabi. Para sa ibang tao, oo. Mataas na ang antas mo kaya kahit ang biyenan mo ay tinatawag kang Saint Warrior. Para sa iyo, wala sa mga taong ito ang maituturing na malakas. Nag-isip siya saglit at dinagdag pa. Pero maraming warrior emperors dito. Hindi ito karaniwan sa normal na lipunan. Ang warrior kings naman ay halos nasa lahat ng dako. Samantala, kakaunti ang profound masters dito. Tumango si Severin. Kaya, nakapunta ka na dito, di ba? Hindi pa. Umiling si Sofia. Hindi pa ako nakapunta dito, pero narinig ko ang Great Elder namin na nagsalita tungkol sa lugar na ito. Kung tama ang alaala ko,
ito ang lugar na nabanggit niya noon. Ngayon na nandito na tayo, siguro interesado ka rin dito gaya ng sa akin. Pumunta tayo at silipin ang paligid. Magandang magpahinga rin tayo para sa gabi. Saka na nating lisanin at maglakad na lang sa lungsod. Ayokong may ibang tao na targetan ako matapos makita ang aking lumilipad na espada. Pinadapa ni Severin ang espada ilang pulgada sa lupa. Bumaba siya kasama si Sofia at agad na inilagay ang sandata pabalik sa storage ring niya. Tayo na, narinig ko na ang mga restaurant dito ay gumagawa ng pagkain mula sa karne ng hayop at napakasarap daw nito. Matagal ko nang gustong subukan. Iniunat ni Sofia ang katawan at masiglang naglakad pasulong. Haha, sige, dinala kita rito at ikaw pa ang magiging gabay ko, kaya tama lang na ako naman ang magbigay ng hapunan mamaya. Kumain ka ng todo. Tumawa si Severin nang makita kung gaano siya kasaya. Hindi nila alam, may isang lalaki at isang babae na nagbihis at lumabas mula sa mga palumpong sa hindi kalayuan. Pareho silang nasa edad 20. Nakita mo ba yun, Ferrol? Ang lumilipad na espada ay sigurong napakahalaga. Siguro ito ay spiritual weapon. Nakangisi si Ferrol at sinabi, ang nakita mo ay hindi lang basta spiritual weapon. Batay sa enerhiya at pagkakagawa nito, siguro ito ay 5th grade o 6th grade spiritual weapon. Napakahalagang kayamanan ito. Lalaki ng magiging lakas ng aming pamilya kung magkakaroon kami ng ganito, at magiging mas malakas kami. Umiling ang babae. Nag-isip saglit at nagtanong muli, pero hindi mo ba iniisip na malakas din siya kung may ganitong makapangyarihang sandata? Bukod pa rito, baka may taga-suporta siya. Siguro galing siya sa isang sekta. Kung ganoon, hindi natin ito makukuha sa kanya. Hehe, isa-isa muna, sagot ni Ferrol. Babalik tayo muna. Sasabihin ko sa family head ang tungkol dito, at sigurado akong hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Kailangan nating magmadali. Magiging problema kung malaman ito ng ibang secluded families at susubukang agawin din ito. Pagkatapos nilang mag-usap, lumipad sila pataas at diretsyong patungo sa isang lambak. Bumalik si Ferrol sa kanyang pamilya, ang Mark Lloyd, at humiling na makipagkita sa ilang elders pati na rin sa family head. Sinabi ni Yulon Mark Lloyd, ang pinuno ng Mark Lloyds, habang nakangiti. Sinabihan ako na gusto mong makipagkita sa amin lahat. Ano ang napakahalaga na pinilit mong makipagkita sa amin sa hating gabi na ito imbes na maghintay bukas? Agad na sinabi ni Ferrol, habang naglalaro kami ni Betty sa labas ng lungsod ngayon, nakita namin ang isang lalaki at babae na dumating sa labas lang ng reputab gamit ang lumilipad na espada. Bumaba sila mula sa espada at inilagay ng lalaki ito sa kanyang storage ring bago pumasok sa lungsod. Nagtaka si Yulon at may bahagyang pagkadismaya, hindi ba normal lang iyon? Ano ang kakaiba dito? Nagpatuloy ang kanilang Great Elder at humingi ng detalye. Ibigay mo ang partikular, Ferrol. Ano ang espesyal sa espada na ito? Sinabi ni Ferrol, siguro ito ay 5th grade o 6th grade spiritual weapon. Ramdam namin ang fluctuations nito mula sa malayo. Napatingin ang Second Elder nang maliwanag ang mga mata niya sa narinig. Ang 5th o 6th grade spiritual weapon ay bagay na mahirap makuha kahit sa mga secluded sect. Hindi ko inasahan na lilito ang ganitong kayamanan dito. Nasa sabik din ng Great Elder, kung makukuha natin ang kayamanang iyon, mas lalakas ang ating pamilya. Maaari natin itong gamitin bilang trump card sa oras ng kagipitan. Naging interesado si Yulon ngunit nanatiling rasyonal. Uling nakakunot ang noo niya, ang isang tulad niya ay halos tiyak na may mataas na antas. Ang pagkuha ng espada mula sa kanila ay may panganib na mapatay. Dapat tayong maging maingat at umiwas dito. Ngumiti ang Great Elder ng may karunungan, matalino si Ferrol. Siguradong kampante siya sa ating tagumpay kung nagawa niyang tipunin tayo at sabihin ang lahat ng ito. Tama ba ang iniisip ko, Ferrol, may posibilidad ba? Tumango si Ferrol at ngumiti, naiintindihan mo ako ng mabuti. Batay sa aking pagsusuri, hindi mahalaga kung mula sa sekta ang dalawang ito o hindi. Hindi malalaman ng kanilang sekta kung papatayin natin sila at sisirain ang kanilang mga katawan. Hindi naman pumupunta ang mga taga-sekta sa ganitong lugar. Ang pagpatay sa dalawang disipulo nila ay hindi magiging problema.
Sandaling huminto si Ferrol at nagpatuloy, pangalawa, hindi dapat mataas ang kanilang antas. Kung mataas ito, hindi sana sila lilipat sa malayong lugar mula sa lungsod at itinago ang espada bago magpatuloy sa paglalakad. Ipinapakita nito na natatakot sila sa mga taong baka magnakaw ng espada kapag nalaman na pag-aari nila ito. Tumango si Yulon sa narinig. May saysay ang paliwanag ni Ferrol. Mayroon pa bang ibang palatandaan na magpapatibay sa hula na mababa lang ang kanilang antas? Nag-isip si Ferrol at sinabi, ang bilis ng lipad ay hindi mukhang mabilis. Marahil mababa ang kanilang antas kaya hindi nila nagagamit ng buo ang lumilipad na espada. Wala rin silang hitsura na sila ay disipulo ng sekta. Para silang dalawang casual na practitioner. Kampante ako na hindi sila mula sa aristocratic families dahil hindi pamilyar ang anyo nila. Dagdag ni Betty, kasama niya, mukha silang bata rin, kaya posibleng mababa ang kanilang antas. Siguro sila ay warrior kings lang. Sa wakas ay napaniwala si Yulon sa lahat ng kanilang paliwanag. Tiningnan niya ang mga elders at nagtanong, ano sa palagay ninyo? Mukhang posible ito sa akin. Nasabik din ang Great Elder dahil ang sandata ay nasa ika-5 o ika-6 na grado. Ang ganitong bagay ang tiyak na pagnanais ng maraming secluded families. Nang makita ang interes ni Yulon, sinabi ng Great Elder, may ilang secluded families sa lugar na ito at ang lakas natin ay karaniwan lang. 5 lang ang warrior emperors na kasama natin, kaya mababa tayo kumpara sa mas makapangyarihang mga pamilya. Sandali siyang tumigil at nagpapatuloy, mas bibilas ka kumpara sa iba kapag nasa iyo ang lumilipad na espada, at magiging malaking tulong din ito sa labanan. Lalo pang lalakas ang kakayahan sa pakikipaglaban at mabilis kang makakatakas kung ang kalaban ay masyadong malakas. Kahit isang level 7 o level 8 warrior emperor ay baka hindi ka mapigilan dahil sa bilis ng espada. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata ni Yulon. Nag-isip ang second elder at tumango. Dapat nating subukan dahil hindi ganoon kataas ang antas ng nagmamay-ari ng lumilipad na espada. Siyempre, huwag nating hayaang malaman ito ng ibang secluded families dahil mawawalan tayo ng pagkakataon kung malalaman nila. Tumango si Yulon at nagbigay ng paalala. Tamang paalala iyan. Huwag nating hayaang malaman ng ibang secluded families dahil tiyak na hahanapin din ito ng mas malalakas kaysa sa atin. Tumingin si Ferrol kay Betty at nag-isip ng paraan. Pwede nating hingi ng tulong ni Betty. Ako, ano ba iyon? Mababa naman ang antas ko. Paano ninyo ako hinga na makakatulong? Pagtataka ni Betty nang hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Ferrol. Sinabi ni Ferrol, maliligaw sila ng pansin sa mga lalaki kung may babae. Kailangan mo lang lumapit sa kanya at akayin siya sa isang tagong lugar. Hihintayin na lang namin siya doon at kukunin namin ang lumilipad na espada pagkatapos naming patayin siya. Kumibot ang bibig ni Betty sa ideyang iyon. Hindi ko gusto ang ganyang gawain. Anong tingin ninyo sakin? Reklamo niya kay Ferrol. Nagpanatag agad si Ferrol. Ito ay maliit na sakripisyo para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi mo kailangang makipagtuwiran. Ang layunin mo ay dalhin siya sa isang tagong lugar. Hindi naman kailangang makipagtuwiran. Sapat na kung walang mga tao mula sa ibang secluded family na makakasaksi. Agad na napatango si Yulon at nagsabi kay Betty, huwag kang mag-alala. Gagantimpalaan ka namin ng malaki kapag natapos na ito. Hindi masasayang ang iyong sakripisyo. Sapagkat nagdadalawang isip si Betty, sa wakas pumayag siya. Okay, gagawin ko ito para sa pamilya, sabi niya. Nag-isip sandali si Betty at muling nagsabi, pero mas maganda ang kasama niya kaysa sa akin. Paano kung hindi siya mahuhulog sa bitag na ito? Ano ang gagawin ko? Paano kung hindi siya natutokso ng babae? Paano ko siya makukuha? Lahat ng lalaki ay naaakit sa magagandang babae, sagot ni Ferrol pagkatapos mag-isip. Hindi mahalaga kung may kasama na siya. Kumpiyansa ako na matutokso siya basta ikaw ang unang kumilos sa kanya. Tumigil sandali si Ferrol at nagdagdag, kung hindi siya mahuhulog, pwede mo rin siyang akusahan na nang himasok sa iyo. Kailangan lang natin ng dahilan para kumilos laban sa kanya. Ayaw nating pukawin ang hinala ni Mr. Yulon at ng mga elder kung susugod tayo sa kanya ng walang dahilan. Tumango si Betty. Okay, naiintindihan ko.
Kailan natin isasakatuparan ang planong ito? Sagot ni Yulon, ngayong gabi, syempre. Baka dumaan lang siya sa lugar na ito, at baka mapalampas natin ang pagkakataon kung hihintayin natin. Sumang-ayon si Ferrol. Tama, mas mabuti nang matapos agad upang hindi mawalay ang pagkakataon. Matapos pag-usapan ang plano, agad na nagsimula ang grupo sa paghahanap kay Severin. Dahil nakita na nina Ferrol at Betty si Severin, naghati sila sa dalawang grupo at sinimulang hanapin siya pagdating nila sa pasukan ng lungsod. Ayon sa kanilang hula, malapit sa pasukan ng lungsod malamang naroon sina Severin at Sofia kung dumaraan lang at naghahanap ng lugar para magpahinga. Posibleng kumain muna sila bago maghanap ng matutuluyan. Sa pamamagitan ng pagtuon sa paghahanap, natagpuan nila ang mga restoran malapit sa gate ng lungsod. Gaya ng kanilang hula, nakita sina Severin at Sofia na nag-e-enjoy sa hapunan sa isa sa mga restoran. Hindi ka ba nag-order ng sobra? Paano natin matatapos lahat ng pagkain na ito? Tanong ni Sofia habang tumitingin sa lahat ng pagkain sa mesa. Pumikit siya sa mata at umiinom ng red wine. Sa kabila nito, labis ang kanyang saya sa puso dahil ito ang unang pagkakataon na makakain siya kasama ang taong talagang gusto niya. Maganda ang atmosphere at parang sila ang mga batang magkasintahan sa date. Para sa kanya, in-order ni Severin ang lahat ng pagkain dahil gusto niyang sorpresahin siya at ipakita ang pag-aalaga niya, kahit nahihiya siyang ipahayag ito. Ngumiti si Severin at nagsabi, sinabi mo na mas masarap ang karne ng spiritual na hayop sa lungsod na ito kaya in-order ko ang ilan sa kanilang signature dishes para subukan natin. Hindi naman tayo madalas pumunta sa ganitong lugar, kaya sayang kung hindi natin susubukan. Huminto siya sandali bago nagdagdag, bukod pa rito, marami pa akong natirang spiritual stones mula sa auction, at wala namang saysay na itago pa. Dapat mag-enjoy ka rin dahil bihira ka lang lumabas. Uminom si Severin ng alak at nagsabi, masarap ang alak dito, at masarap din ang karne ng spiritual na hayop. Ang tekstura ay tama lang. Sa ganyang kaso, tara, sabay nating e-enjoy ang pagkain, ngumiti si Sofia. Maganda ang napili nilang restaurant. May klasikong dating ang lugar. May malapit ding daanan sa paligid ng lawan ng mga lotus na dala ng simoy ng hangin ang bango. Ngumiti si Severin at nagsabi, sa tingin ko mas masarap ang karne ng spiritual na hayop kapag inihaw o roasted. May kakaibang nakakaadik na aroma ito. Nang marinig iyon, ngumiti si Sofia at nagsabi, nakakaadik. Medyo exaggerated yata yan. Paano magiging nakakaadik? Napakasarap na ng pagkain natin ngayon. Ngumiti si Severin at sinabi, oo, pero may kaunting edge ang karne kapag inihaw kaysa dito. Nagningning ang mga mata ni Sofia. Gusto kong subukan kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Kung hindi kasing sarap nito, tatawagan kita na nagmamayabang. Sa harap ng kanyang pagdududa, tiningnan siya ni Severin at sinabi, para sa akin, parang hindi ka naniniwala sa galing ko sa pagluluto. Dapat malaman mo na tinuruan ako ng aking master ng isang lihim na pampalasa na kayang pataasin ang aroma ng inihaw o roasted na karne. Sinumang makahalimuyak nito ay agad na mabibighani. Sinabi niya kay Sofia, paano kung patunayan ko sa iyo na mas mahusay ang luto ko kaysa sa mga putahe ng karne dito? Nag-isip sandali si Sofia ngunit hindi alam kung ano ang isasagot. Kaya naisip niya ang isang matapang na ideya. Papayagan kitang halikan ako kung mapatunayan mong tama ka. Pero kung hindi, hihingin ko ang isang third-grade low-level pill mula sa iyo. Ano sa tingin mo? Nabigla si Severin. Hindi niya inasahan na gagamitin ni Sofia ang halik bilang pusta. Medyo lumabis ang buong bet. Nang tignan niya ang magandang mukha ni Sofia, napansin niyang halos perpekto siya. Nang makita ni Sofia na tahimik si Severin, agad siyang tumayo at kumalog ang puso. Nagsisi siya sa pusta dahil mukhang masyado itong sobra para sa ganitong bagay. Kung pumayag si Severin, mas maglalapit sila, kung hindi, kakaharapin niya ang kaunting kahihiyan. Ang huli ay maaaring mga hulugan na hindi siya kaakit-akit, o hindi interesado si Severin sa ganitong pusta. Nakita ni Severin na tila nag-aalangan si Sofia habang iniinom niya ang alak. Ngumiti siya at sinabi, hindi ba dapat ikaw ang magsasabi kung alin ang mas masarap? Paano kung sabihing hindi kasing sarap ng luto ko dito dahil gusto mo lang ng pill?
Hindi ba ikaw ang matatalo? Agad na tiniyak ni Sofia, huwag kang mag-alala. Lagi akong susunod sa aking konsensya. Ang matibay na paninindigan niya ay nagpangiti kay Severin. Sige, tingnan natin kung susunod ka sa iyong salita. Deal. Masaya si Sofia. Pumayag si Severin sa pusta. Kabanata 1410. Dahil sa isang munting kapalaran, nagkakilala tayo sa malaking kagubatan. Itinaas ni Severin ang kanyang baso ng alak kay Sofia, sa ating kapalaran. Ginawa rin ni Sofia ang pareho at nagtagpo ang mga baso nila ni Severin, sa ating kapalaran. Kung ang pagkikita natin sa kagubatan ay dahil sa munting kapalaran, ang pagkikita natin ay higit pa sa kapalaran. Ipinagkaloob sa atin ng mundo ang tadhana na ito. Dapat natin itong pahalagahan at isakatuparan hanggang dulo. Namula ang kanyang mga pisngi at agad niyang tinapos ang baso ng pulang alak. Unti-unti siyang kinakabahan. Sinundan niya ang sinabi ni Severin tungkol sa kapalaran at inihayag ang kanyang tunay na damdamin. Madali itong ma-misinterpret. Hindi pa siya nakapagsabi ng ganoon dati, hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin iyon. Marahil ang malabong damdamin sa pagitan nila noong araw, kasama ng kaunting tulong ng alak ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi rin inasahan ni Severin na magsasabi ng ganoon si Sofia. Napilitan siyang ngumiti ng mahina at uminom ng alak. Dumating sina Ferrol, Yulon, at ang mga elder. Pumasok sila sa restoran para tumingin at nakita si Severin na kumakain kasama si Sofia. Nandyan sila, iyan sila. Tuwang-tuwa si Yulon. Sabi niya kay Ferrol, huwag natin silang takutin. Sasabihin ko sa pangalawang elder na dalhin ang kanilang grupo. Maghahanap tayo ng pagkakataon na umatake kapag natapos na silang kumain at aalis. Tumango si Ferrol, sige. Tatawagan ko ang grupo ni Betty at sasabihin sa kanila ang ating lokasyon. Nagpanggap na parang normal sina Yulon at ang iba, kumuha ng mesa at umorder ng ilang pagkain. Habang nag-uusap at kumakain, palihim nilang pinagmamasdan si Severin paminsan-minsan. Sobrang busog na ako. Sana hindi ako tumaas ang bigat sa sobrang pagkain, tumayo si Sofia at bahagyang nagunat. Nabighani si Severin sa kanyang kurba. Tumayo si Severin at binayaran ang bill bago umalis. Sa sandaling iyon, narating na nina Betty at ang iba. Nang makita si Severin na umaalis sa restoran kasama si Sofia, agad silang sumunod sa dalawa. Dahil walang ibang gagawin sina Severin at Sofia at hindi sila nagmamadali na humanap ng matutuluyan, nagplano silang maglakad-lakad sa lungsod. Hindi masyadong marami ang tao dito, at mukhang plano nilang maglakad sa parke. Dumating na ang ating pagkakataon, nagsimulang maging masaya si Yulon. Hindi mataas ang kanilang antas at dahil sa kanilang murang edad, iniisip niya na hindi sila warrior emperor. Para sa atin, parang nasa bag na natin ang flying sword. Sinamantala ng Great Elder ang pagkakataon para purihin si Yulon. Hay nako, payagan mo akong batiin ka ng maaga. Tutulungan ng kayamanang ito ang ating pamilya na maabot ang kaluwalhatian. Maari na tayong maging isa sa pinakamalalakas sa reputaw. Mahaba pa ang aking daan para paunlarin ang aking antas, at hindi ako dapat umasa ng labis sa espada. Dapat ituring itong bonus, focus ni Yulon ng may kabab ang loob, pakiramdam niya ay medyo pinalalaki siya ng Great Elder.